Makakapanayam ho natin siya via Viber. Gaya natin sinabi, siya po ay dating Senate President, dati hong Executive Secretary, at gayon din dati hong DOJ o Justice Secretary. Ating tinutukoy, dating Senate President Franklin Drilon. Hi sir, magandang umaga po. Hi Sally, good morning, magandang umaga po. Salamat at inabala ho namin kayo on Sunday, pero kailangan po namin ang inyong opinion, ang inyong analysis sa kasalukuyang sitwasyon para naman po magabayan yung ating mga kababayan. Ano ba yung dapat nilang paniwalaan at ano ba yung tunay na sitwasyon ng ating bansa at ano yung dapat nating gawin bilang mga mamamayan? Una sir, sa ngayon po ba, paano nyo maisasalarawan ang kalagayan ng ating bansa at ang sitwasyon din ng Administrasyong Marcos? Unang-una, Sally, ang taong bayan ay galit. Galit dito sa mga nakikita nilang katiwalian, galit sa Kongreso, dahilan po at sa gobyerno in general, dahilan po sa tingin nila hindi maayos ang pagpapatakbo ng pamahalaan. Marami pong narinig na katiwalian sa kabilang dako, marami pong naghihirap, maraming nababaha. Kaya po ito ang aking tingin ng damdamin ng taong bayan. Kaya po ang rally mamaya, ngayong araw na ito, dito po sa EDSA, ay isang paraan kung paano ipaabot ng ating mamamayan ang galit nila sa katiwalian na kanilang nakikita. At Sherry, habang nandito ako, alam niyo po, ito lang naman ay hindi lang nag-umpisa nung nakaraang mga buwan. Matagal na po ito at ito po ay nag-umpisa dahilan po sa walang damdamin. Nagkaroon ng culture of impunity. Ano pong ibig natin sabihin? Yung taong bayan po, hindi natatakot na gumawa ng katiwalian dahil sa wala namang napaparusahan. Umpisa natin, noong panahon ni Duterte, ilang libo ang namatay, 3,000 ang inaamin na namatay sa Operation Tokang. Mayroon bang nakulong? Mayroon bang kailangan pa natin ang International Court of Justice para mananagot yung mga pumatay noong panahon ng Duterte? Noong panahon ng Duterte, yung formally, isang malaking katiwalian, isang malaking korupsyon. May mga involved na matataas na tao, yung tawag nating PSDBM o Procurement Service ng Department of Budget and Management. Silang nangunguna pagnakaw sa kaban ng bayan na kailangan natin sa COVID. Kaya po nag-uumpisa ito noong panahon ni Duterte hanggang ngayon, yung culture of impurity, yung hindi takot luwag sa batas. Dahil wala naman napaparusahan, yan po ang ating sitwasyon ngayon. Seri, kaya ako po isasali mamaya sa rally sa EDSA pagkatapos ito para po sumali doon at ipahayag sa taong bayan na dapat maparusahan yung mga nagkasala, ikulong yung nangurakot, mga kabataan. So yan po ang aking tingin sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So sir, ang lumalabas ba, hindi tayo natuto ng leksyon? May dalawa na hong dating Pangulo na patalsik dahil sa issue ng katiwalian, pero sa halip po na ma-address, parang mas lumala pa itong issue ng katiwalian dahil po dati 100 millions lang ang money involved, ngayon multi-bilyong piso ang sangkot at umabot pa sa punto na talagang wala ng proyektong na itatayo, buong pondo sa proyekto ay naibubulsa na lamang dahil lumitaw na maraming ghost flood control projects. Ang problema natin bilang isang bansa ay madali tayong makalimut Mabilis na makakalimutan ng taong bayan ang katiwalian na kanilang nakikita sa kasalukuyan. Bukas po wala na, may ibang problema na, kaya hindi po napaparusahan, hindi po napagpatuloy ang pagpansin ng mga tao doon sa nagkakasala. Kaya itong rally mamaya ay pinapahayag ng ating mga kababayan na talagang dapat maparusahan. Huwag kalimutan ang katiwalian na nangyayari sa ating paligid. Dahilan dyan po naghihirap ang taong bayan. Kaya isa po yan sa mga aspeto na dapat natin pag-isipan
kung bakit hindi natin napaparusahan yung mga nagkasala dahil sa madali rin tayong makalimot. Kaya itong rally na ito is to remind everyone that we need reforms, kailangan pakulong natin yung mga nagkasala. Pero sir, kahit madaling makalimot, sa tingin nyo sa ngayon, medyo naubos na ho yung pasensya ng taong bayan. Kaya ngayon ay talagang serye ng rally. Ngayon, November 30, kahit po before November 30, ang dami na hong rally. Sa tingin nyo, nauubos na yung pasensya ng bayan at hindi na makakalimot ngayon ng publiko? Yan po ang layunin nitong, sa aking tingin, ang layunin ng rally na huwag kalimutan, huwag pagpabaya at kahit may ibang problema bukas, kailangan balikan natin itong katiwalian na ating nakikita, malawakang katiwalian at marami pong reforma ang dapat gawin. Yan, isa doon yung ipagpatupad ang ating batas. At uulitin ko lang, noong panahon ni Duterte, dyan po nag-umpisa ang extrajudicial killings, ang pagnakaw ng kakaban ng bayan sa pamagitan ng family. Kaya po, tapos nakalimutan din hanggang ngayon po, walang nakakulong doon sa mga nagkasala. Kaya itong rallying ito, yun po sa aking tingin, kung ang karapat-dapat na layunin ay huwag dapat makalimutan ng taong bayan na ito po yung mga gawain ito nagpapahirap sa ating mga kababayan. Pero sir, sa tingin nyo, tama po ang nagiging hakbang ng Administrasyong Marcos lumikha ng Independent Commission for Infrastructure at may mga initial na po silang nairekomenda na kasuhan at meron na ho nakasuhan sa Sandigan Bayan at may ilan na pong mga naaresto at nakadetain ngayon? Ako sang-ayon dito sa ICI. Ngunit ito ICI dapat temporary lamang dahil sa laki ng problema na ating nakita sa pagnakaw ng pera sa kabanang bayan. Ang ombudsman po ang dapat maging primary agency dito, silang dapat mangunguna. Yung Department of Justice silang dapat mangunguna. Ngunit sa laki po ng problema, baka po kailangan natin ng ICI at least on a temporary basis hanggang po lahat na kaso ay maisampa sa Sandigan Bayan para po malitis kaagad itong mga nagkakasala sa mga flood control project na atin nakita. Pero sir, sa tingin nyo, may mga nagsasamantala sa sitwasyon ngayon para sa pansariling interesa. May mga nagsasabuatan kasama po yung mga nasasangkot sa flood control anomalies, hoping na mapatalsik ang kasalukuyang administrasyon. Kasi po may mga nananawagan ng government reset. Meron nagsasabi na, sabi ni Senator Ping Lacson, may mga nag-text sa kanya, ini-encourage siyang suportahan ang civilian military junta. Ang pakiusap ko sa ating mga kababayan, huwag po tayong magmadali. Ang paghingi ng resignation ng Pangulo at pangalawang Pangulo, hindi po yan ang solusyon. Dahilan po sa ating saligang batas, yung impeachment po ay ang paraan kung paano natin mapaalis yung mga opisyalis na nagkamali, o Pangulo, pangalawang Pangulo. At yung sinasabing resignation, ayan po magdudulot, baka lumabas po tayo po ay magiging banana republic dahil wala naman sa ating sa proseso yung sinong tatayo pag nawala yung dalawang pinakabataas na espesyal ng ating pamahalaan. Hindi po ako sang-ayon doon po sa resignation na hinihingi. Ang akin po ay dapat ipalakasin natin ang ating mga institutions of democracy at kaya sumali po tayo sa mga pagkikilos kagaya ng mangyayari mamaya sa EDSA para po maituloy ang paglitis nito mga taong nagkasala. Yung maghintay po tayo ng eleksyon para po kung hindi tayo sang-ayon dito sa kasalukuyang administrasyon, palitan natin. Yan po ang ating demokrasya at hindi po pag may problema tayo, resign. Hindi po mangyayari, hindi po makakadulot sa atin ng mabuting kinabukasan yan. Ang ating ekonomiya, ang pagunlad ng ating ekonomiya ay mauudlot pag yan po ang ating palaging gagawin na
nakikita natin ang mali ay dapat mag-resign ang Pangulo at Pangalawang Pangulo. Sir, yung mga nananawagan ba ng civilian military junta at government reset, ano po ba ito? Paglabag ito sa ating konstitusyon at maaari po ba silang makasuhan? Sa akin po, yung panawagan lamang, mga opinion na ganyan, hindi po labag sa batas yan kung parang expression of opinion. Ngunit kung sabayan ng mga actual na paghimok sa ating mga kababayan, lalo na po sa armed forces, to remove their loyalty from the present government, that is already inciting to sedition. Ulitin ko lang, yung panawagan na magbitiw sa pwesto by itself, in isolation, hindi po, yan po ay kasama sa ating freedom of speech at ipabunyag ang ating galit, ibunyag ang ating galit sa pamahalaan. Ngunit kung ito po'y sabayan ng panawagan na magkaroon ng military junta, ibang usapan na yan. Baka po yan po ay inciting to sedition na. Kaya pag-ingatan natin at ito po'y dapat ipakita natin sa taong bayan na galit tayo at nanawagan tayo sa pamahalaan na imbestigahin at ipakulong itong mga nagkasala. Ang panawagan po na mag-resign ay hindi po magandang hantungan ang mapupuntahan yan. Magiging instability lamang, ang ating ekonomiya po ay babagsak at maraming mawawalan ng trabaho. Sir, tama ba kayo ni na Senator Ping Lacson, si Cardinal Ambo David, nagkaroon ba kayo ng meeting recently? Nag-usap kami tungkol sa panawagan nila Cardinal Ambo na dapat yung budget ay huwag lang maulit yung bilyong-bilyong insertion na siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malawakang katiwalian sa implement sa ating pamahalaan. So, you're confident with Senator Ping Lacson na nandyan ho ngayon sa Senado, hindi na makalulusot itong mga ganitong insertion at mga maling ginagawa ho sa pagpapasa ng pambansang budget? May tiwala po ako sa kakayahan ni Senator Ping. At kasama ko yan na matagal sa Senado. Nakikita ko naman ang kanyang sincerity na talagang dapat malinis lang ang ating patakaran. At hindi naman ito unang pagkakataon na pinakita ni Ping. Alam mo, noong sa Senado kami, siya rin kahit hindi pa siya chairman ng Committee on Finance noon, siya na ang nagbabatikos doon sa mga substandard, sa mga ghost projects sa DPWH. So hindi po bagong trabaho ito para kay Senator Lacson. Alam niya po lahat itong kung anong nangyayari. Sir, ito bang malalang nangyayari sa Proposed 2025? Isa sa nakikita niyo hong dahilan dahil sa political dynasty? Tama po yan. At hindi lang po ito opinion ni Senator Drilon. Mayroon pong pag-aaral ang Ateneo School of Government kung saan pinakita nila yung mga lalawigan na malawakan ang dynasty. Yan ang pinakamahirap sa ating bansa. At hirap na hirap po ang ang Kongreso nang bumuo ng anti-dynasty. Dahilan po maraming congressman sa mga senador. Dynastic. Ako mapagsabi dahil wala akong kamag-anak na naging kandidato. Hanggang ngayon, wala na ako sa gobyerno. Hindi ko pa rin sinusuporta ang mga kamag-anak kong gustong humarap sa taong bayan bilang kabuang kandidato. Dahil yan nga sa aking nakikita noon, nung ako nasa pamahalaan pa, na ang dynasty ay isang dahilan kung bakit ang isang nagpapahirap sa taong bayan in terms of poverty. Ngunit kung tingnan natin ang ating sitwasyon, sabihin natin, yung Pangulo mismo, maraming kamag-anak na elected officials. Kaya ako yung nakikiusap sa Pangulo, siguro suportahin nyo ang anti-dynasty. Mr. President, sabihin mo po, urgent itong anti-dynasty dahil pag hindi mo gagawin yan, patuloy po ang katiwalian na ating napapansin
lalo na po sa mga lalawigan. Kaya at ito po'y sang-ayon sa ating saligang batas. Ang mandato ng saligang batas ay magpasa ng isang batas para mapagbawal itong mga dynastic practices. At yan po ay tungkulin ninyo bilang isang Pangulo na pagsabihan ang mga kaalyado ninyo sa Kongreso, ipasa nyo na ito dahilan sa ito po'y kailangan natin. At sabihin natin, ang ating speaker po, speaker natin, si Boyet Lee. Hindi ka mag-anak yan sa politika. Kaya po hindi maipasa ito. Ngunit siguro baka itong mga patuloy na rallies na ating napapansin, kasama po yung posisyon tungkol sa dynasty, baka po mabigyan ng kaukulang pansin ng ating mga pinuno at maipasa na ang batas sa lalong madaling panahon. So sir, kung seryoso ang Administrasyong Marcos na linisin ang pamahalan sa katiwalian, dapat ho niya na isulong, manawagan siya at i-certify as urgent po ang panukalang batas kontra dynasty? Tama po yan. Yan magpapakita na sincero siya na matugunan at mabigyan ng solusyon ang itong mga klaseng problema na hinaharap natin. Uulitin ko lang, sang-ayon sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, ang mga dynastic practices ay nakikita na kasabay noon ay ang paghihirap ng ating pamahalaan, lalo na po sa mga lalawigan. Kaya siguro panahon na para magising tayo lahat at pilitin natin na ipasa na itong anti-dynasty dahil yan po ang mandato ng ating saligang batas at iyon ang kailangan natin para po mabawasan itong katiwalian na ating kikita. How about the party list system, sir? Marami sa mga party list representative, kontratista pala, sila yung mga ano po, dapat na po ba? It's about time po ba na tanggalin na itong party list system? Ay, hindi po natin pwedeng tanggalin dahil yan po ay sa saligang batas. Ngunit dapat magpasa tayo ng isang batas na implementing rules na dapat ayusin natin yung mga pagkukulang na nakita ng Korte Suprema nung dineclare nila na illegal or unconstitutional yung batas tungkol sa party list. Panawagan po sa Kongreso at Senado, review the party list system and i-restore natin yung original intention na itong party list system ay para sa mga mahihirap na sektor, sa sektor ng mga manggagawa, mga mahihirap, para magkaroon po sila ng boses dito po sa ating mga kongreso. Yan po ay isang prinsipyo na dapat natin tingnan ng husto. Dahilan po, ito, diretsahan na. Yung desisyon ng Korte Suprema po, sa aking tingin, pinalitan nila ang lalayunin ng party list system. At sinabi nila, kahit sino pwedeng magiging sumali sa party list system. Basta magkaroon ka ng boto. Sa akin po, mali. Hindi po sangayon sa prinsipyo ng party list system na inilahad sa ating saligang batas. Kaya kayon, ang tungkulin ng ating Kongreso ay ibalik ang mga batayan kung bakit nagkaroon tayo ng party list at talagang para lang ito sa mga marginalized sectors, tawag nga, marginalized sectors. Alam mo, balala natin mga kababayan. Mayroong isang mag-aandak mataas na opisyal ng pamahalaan, naging representative ng security guard. Opo. Paano ba naman yan? Hindi yan ang intensyon ng ating saligang batas. Kaya dapat gumawa ng batas na makorek ang maling desisyon ng Korte Suprema. At ilang panghuli na lang hong tanong, dahil alam ko sir, kayo ay sasali nga sa rally. Una muna, yung po bang serye ng video message ni dating Congressman Saldico, ano po ang dating nito sa inyo? Ito ba'y mabigat o ito'y walang dating dahil bukod sa
hindi siya under oath, ay ginawa po niya ito habang siya nasa labas ng bansa? Ayan po ay propaganda sa akin. Dahil po sa hindi siya haharap sa husgado, hindi siya maggagawa ng sworn statement, yan po sa wala ng ibang resulta, wala ng ibang lalayunin kung hindi pamumulitika. Kung talagang seryoso si Saldico na magbaguhin itong mga katiwalian na siya rin yata nag-umpisa nito sa tingin natin karamihan. Umuwi siya rito at gumawa ng sinumpang salaysay na nagsasabi kung ano talaga ang alam niya. Pero sir, propaganda at sa tingin nyo may nasa likod niya? May nagmamanipulate sa kanya? O may, di ba, parang may, sabi nga di ba, baka may nagtitake advantage sa sitwasyon. So baka nagagamit ho si Saldico? Tama po ba kaya yon? Sally, wala akong alam na factually, hindi ko po alam. Ngunit yan po ay isang speculation na pwede may pagbabasihan na baka yan na nga ang nangyari. Ngunit as a fact, hindi ko po alam. So sir, bilang panghuli, ano po ang bibigyan nyo mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po sa sitwasyon na ngayon na ang daming magkakaibang opinyon, ang daming lumalabas sa social media na parang nalilito na, naguguluhan ng publiko, ano yung kanilang paniniwalaan. Dapat po bang maging mapanuri ang publiko sa mga nababasa at naririnig nila, lalo na sa sitwasyon ngayon ng ating bansa? Dapat po maingat ang ating mga kababayan. Pag may natatanggap silang balita, suriin ang husto. Ito ba'y peke? O ito ba'y totoo? Hindi po dapat paniwalaan na lahat na narinig natin. At yan po ay maging dahilan po ang ating pinaglalaban dito, yung katotohanan, the morality of our people, or the corruption is the one that is a problem. Kaya yung mga hindi maganda ang layunin ay siyempre gagawa ng fake news. Kaya dapat pag-ingatan natin. Tayo po, Sally, kayo sa media, malaking papel po ang inyong gagampanan dito para maitulak lamang ang katotohanan at masabi sa taong bayan kung ano ang hindi nilang paniwalaan dahil yan po ay fake news. Lalo na po sa social media. Ngayon, kung titingnan mo po yung ating social media, mahihilo ka kung alin yung totoo eh. So, yan po ay dapat natin ingatan. So sir, sa tingin nyo, masusurvive naman ni PBBM itong mabigat na suliranin na kinakaharap ng kanya administrasyon? May tiwala po ako na ito'y mabigyan natin ng solusyon. Malaking problema po ito. Malaking problema ng ating inaharap. Maraming dapat gawin na pagbabago. Ngunit kung tayo po ay seryoso, nagkakaisa, at ang layunin lamang ay ang kapakanan ng taong bayan, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Mahirap, ngunit lalo na po yung ating mga pinuno, if they are sincere, kung sincere po sila, at ang titingnan lamang ang kapakanan ng bayan, may solusyon po rito. Sir, ano yung t-shirt ninyo? Parang may buwaya ba yan? Yan ba isusuot nyo sa rally? na lakos. Mag-advertise na ako. Unfortunately, buhaya yung signal ng lakos. Ayun, So yun na isusuot ni sir. Ano ba mensahe niyan, sir? Yung isusuot nyo na yan sa rally? Walang mensahe. Basta wala na akong masuot. Ang importante, ang puti ang kulay na nagrarally sa EDSA, kaya ako po nakaputi ako. Ngunit napansin ko na ito isang t-shirt na may buhaya, ay siguro naman may mensahe ito sa ating mga kababayan. Sir, bago ka umalis, belated happy birthday sa inyo. And, salamat. Alam ko, happy birthday! 80 years old na tayo, kaya dapat na lang sa DSWIC ako humarap at dito ang paliwanag. Maraming salamat, sir. Sir, you are blessed pa. Bibigyan ka pa ng mahabang buhay dahil may mission ka pa, dahil kailangan ka pa na ating bayan. Yung iyong mga wisdom na ma-share mo sa panahon na ito ay kailangan po na ating bansa. Maraming salamat, Sally, at hisikapin po natin na kahit po tayo ay wala na sa pamahalaan, makatulong para sa kapakanan ng taong bayan,
para po malinis natin ating sistema. At isa pa, makikiusap po sa taong bayan. Dapat naman yung maayos na politiko ang ihalal natin. Huwag yung kahit sino nang kilala dahil popular hinahalal natin. Kaya isa yan sa mga depekto na aking nakikita dito sa ating demokrasya. Ang mga naihalal natin ay mga taong medyo hindi naman siguro ang panunungkulan sa taong bayan ang kanilang layunin kung hindi yung sarili nilang kapakanan. At sir, kayang-kaya pa maglakad mamaya, sir, ha? At the age of 80, kayang-kaya pa ni Senator Drilon? Ay, hindi na. Yung at the age of 80, yung aking apo ang nanggugulo sa akin. Hindi na. Yan na po ang aking ginagawa ngayon. Apostolic. Ayun. Apostolic. Mga para sa apo. Thank you, sir. Yun po nagpapalakas sa inyo ang inyong apo. Sorry? Yung apo nyo ang nagpapalakas sa inyong tuhod, sir. Ay, at ang apo ko ang nagpapalimot dahil sa kanila. Nakakalimutan ko yung problema na niharap ng taong bayan. Ayun, nagpapasaya. So, thank you, sir. Maraming salamat po sa oras ninyo. Thank you. At hanggang sa susunod na pagkakataon, Sally, good luck. Thank you, sir. Yan po mga kaibigan, si dating Senate President, dating Executive Secretary at dating Justice Secretary Franklin Drilon.